Muli isang magandang umaga po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa chapter 27 na po ng Genesis. At nais ko pong i-share sa inyo ang insight na ating makukuha dito sa chapter 27. At samahan niyo po ako sa ating ninilay-nilay ng kanyang salita. Ngunit bago po yun, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Salamat sa mga bagong kaalaman na inyong ibinibigay sa amin, Panginoon, sa mga bagong matututunan namin, Lord, na magiging gabay sa aming buhay upang maging mas kalugod-lugod kami, Panginoon. Salamat, Lord. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Nawa, O Diyos, ay katagpuin mo po kami at maintindihan, maunawaan, maramdaman namin, Panginoon, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Lord, sa iyong papurit pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang kabanata 27 po ay ang buhay ni Isaac na bilang siya po ay matanda na. Matanda na, hindi ibig sabihin ay malapit na siyang mamatay, wherein kahit na yun ang statement niya. Pero dito po kasi kahit siya po ay nagsasabing malapit na siyang mamatay, siya po ay nabuhay pa ng higit sa 20 taon. So yan, dyan po natin makikita dyan na ang katandaang sinasabi dito ni Isaac ay ang katandaan kung saan ay medyo mahina na siya. Ayon nga po sa isang commentaries na sa panahong ito ay parang sa kanilang palagay ay nasa 137 or 137 years old na si Isaac. Samantalang siya po ay namatay sa kulang ng 180 years old. So, tinataya po na meron pa siyang 43 years na namalagi sa mundo pagkatapos po ng kanyang pagbasbas kay Isaac at kay Esau. Ngayon po, bago po natin puntahan ang kabanata 27, gusto ko pong balikan natin yung last verses sa kabanata 25 kasi po may kaugnayan po siya dito sa verse 25. Verse 29 ng chapter 25. Ang sabi po kasi dito, minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na gutom ako, bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito ay tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Esau. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. At sumumpa nga si Esau at ibinigay ang kanyang karapatan or ang karapatan ng pagiging panganay kay Jacob. Yan. Binigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pati pa ito ng tinapay. Matapos kumait uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. So mapapansin po natin yung karakter ng dalawang magkapatid, si Esau na nakatuon sa present condition, kung saan ang kanyang tinitignan ay yung pangkasalukuyan na sitwasyon. Yung gutom niya ngayon, hindi niya tinitignan kung ano yung panghinarap, kung saan nandun yung halaga ng kanyang pagiging panganay. Samantala naman si Jacob, makikita po natin dito yung kanyang pananaw sa future o sa darating na mga panahon. Kaya kumaga po masasalamin natin kung ano yung karakter ng dalawa, kung saan ba tayo dito, tayo ba sa karakter ni Esau, kung saan ang tinitignan natin yung pangkasalukuyan, kung ano yung ating pangangailangan sa ngayon, without thinking kung ano yung mangyayari or magiging resulta nito at bunga nito sa hinaharap or sa mga darating na araw. Samantalang si Jacob naman po ay
ang taong nakatingin po sa mga panahong darating, hindi sa mga panahong kasalukuyan. Nakatuon din po si Esau sa pangangailangan ng kanyang pisikal na katawan, sa kanyang flesh. Samantala, alam at batid ni Jacob kung ano ang gantimpalang espiritual ng pagiging isang panganay. So, ayan po, makikita natin dito ang pagkakaiba ng ugali ng dalawang bata or dalawang magkapatid. At yan po yung makikita natin sa chapter 27. Ngayon po, ibalikan natin yung chapter 27. Ang sabi ko nga po sa inyo kanina, sa verse 1, sinasabi po na si Isaac ay matanda na at halos hindi na makakita. Kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Ayan. Sabi po sa verse 2, sinabi niya rito, anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Pumunta ka sa parang at mangaso. Ihuli mo ako ng hayop at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay. Kung babalikan po natin sa chapter 25 ay in-state po sa verses 27, no? Yung higit na pagtingin ni Isaac sa anak niyang si Esau. Samantalang si Rebecca naman ay higit din ang pagtingin kay Jacob. So nandito na yung favoritism. At ito po ay talagang nangyayari maging sa ating kapanahunan ngayon. Ikaw, may favorite ka ba sa mga anak mo? O yan, titingnan po natin, susubaybayan natin ang kanilang buhay. Yan, sabi po sa verse 5, nakikilig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Kaya't nang umalis ito upang sundin ang bilin ng ama, tinawag ni Rebecca si Jacob at sinabi, narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Esau. Ihuli mo ako ng hayop at lutuin mo para sa akin. Pagkakain ko, babasbasan kita sa harapan ni Yahweh bago ako mamatay. Kaya't ganito ang gawin mo, anak. Kumuha ka agad ng 2 kambing na mataba at iluluto ko para sa iyong ama. Ipaghahanda ko siya ng pagkain gustong gusto niya. At ipakain mo sa kanya upang ikaw ang mabigyan ng basbas bago siya mamatay. Yan. So makikita po natin dito na nandito na yung pagkampi or pagkakampi ni Jacob kay Rebecca, no? So, makikita po natin talaga dito kapag may favorite ka, no? Gusto mo talaga yung pabor, papunta sa paborito mo. Ang tanong, tama kaya ang ginawa ni Rebecca? Or tama ba kaya ang ginawa ni Isaac? Yan po makikita natin sa patuloy po nating pag-aaral. Ayan, sabi po sa verse 11, ngunit sumagot si Jacob sa kanyang ina, balbon po si Esau samantalang ako'y hindi. Malalaman ng aking ama na nililinlang ko siya kapag ako'y kanyang nahipo. Susumpain niya ako sa halip na basbasan. Sumagot ang ina, hayaan mong sa akin tumalab ang anumang sumpa niya. Basta't sumunod ka, anak. Ako na ang bahala. Kumuha ka na ng kambing. Yan. So, dito makikita natin yung pagiging nanay ni Rebecca na kumbaga tinitake niya yung accountability sa kung ano man yung magiging negatibong resulta ng kanilang gagawin ni Jacob. Sabi po sa verse 14, kumuha nga si Jacob ng kambing at iniluto ng kanyang ina ang putahing gustong-gusto ng kanyang ama. So dito makikita po natin na kumbinsi ni Rebecca si Jacob kasi gusto talaga din ni Jacob ito. Dahil 'di ba, pinangarap niya nga po na maging panganay. Kasi sapagkat alam niya po yung benefit ng pagiging panganay. So I know na-discuss ko po sa inyo to sa chapter 25, kung hindi pa ako nagkakamali, na-discuss ko na rin siya sa inyo, okay? Sabi sa verse 15, binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na nakatabi sa bahay. Wow, talagang well prepared si Rebecca. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahiboy, binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. So, matalino po si Rebecca, no? Yung mga nanay, alam talaga nila kung ano yung
talagang dapat, no, para hindi sila mahuli yung karakter ng kanilang mga anak, no, hindi siya talaga agad-agad mapupuna. Ayan, so sabi sa verse 18, lumapit si Jacob kay Isaac. Ama, sabi niya, sino ka ba? Tanong nito. Ako po si Esau. Sagot ni Jacob, nagawa ko na po ang inyong inuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kainin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan na ninyo pagkatapos. Sa verse 20, napakadali mo naman yatang nakahuli, tanong ni Isaac. Tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos, sagot ni Jacob. Makikita po natin dito na may pagdududa kay Isaac kasi nga yung boses, di ba, ay hindi yung boses ni Esau. At makikita din natin dito yung compromise, no, nagawa ni Jacob kung saan ginamit niya yung pangalan ng Panginoon para lang mapatutuhanan yung kanyang pagpapanggap. Ayan. So sabi sa 21, nagtanong muli si Isaac, ikaw ba talaga si Esau? So makikita talaga natin dito, no, yung pagdududa. Sabi dito, nagtanong muli si Isaac, ikaw ba talaga si Esau? Sabi niya dito, lumapit ka nga rito nang matiyak ko kung ikaw nga. Ayan, lumapit naman si Jacob at siyang hinawakan ng ama. Kay Jacob, ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau, wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito ay mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, ikaw nga ba si Esau? Ako nga po, tugon ni Jacob. Sa verse 25 po, sabi niya, kaya't sinabi ni Isaac kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita. Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan din niya ng alak. Halika anak at hagkan mo ako, sabi ng ama. Nang lumapit si Jacob upang hagkan ng ama, naamoy nito ang kanyang kasuotan kaya't siya'y binasbasan. So talagang nanigurado din po si Isaac. Ano po, dahil hindi niya naman talaga babasbasan kung hindi siya nakumbinsi na ito nga talaga si Esau. So una, yung balahibo sa balat ni Jacob at ang kanyang amoy na nanggagaling dun sa damit ni Esau na suot din naman ni Jacob. Yan. Ang sabi dito, ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad ng samyo ng kabukirang si Yahweh ang nagbasbas. Yan. So dito makikita natin binasbasan na siya. No? Although, kung babalikan po natin sa umpisa, yung utos ni Isaac kay Esau is yung mangaso siya at dalhan siya ng pagkaing luto niya, no? Lutuan siya ng pagkaing paborito niya. So ibig sabihin po, hindi talaga yung masarap na pagkaing niluto ni Esau ang talagang inaasam o hinihintay ni Isaac, no? Kasi kung yung luto ni Esau, bakit hindi niya na-recognize yung luto is hindi luto ni Esau, diba? So, ibig sabihin po talaga dito, makikita natin na way ito talaga ni Isaac para ma-bless niya na talaga si Esau. Kaya naman po, nung makakain na siya, ay nakita natin dito na binasbasan niya na po si Jacob, no? Kasi ang buong akala niya ay ito si Esau, ang kanyang paboritong anak. Ayan. Bigyan ka nawa ng Diyos ng hamog buhat sa itaas upang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at katas ng ubas. Hayaan ang mga bansang gumalang at paalipin bilang pinuno. Ikaw ay kikilalanin. Igagalang ka ng mga kapatid mo, mga anak ng iyong mga ina at ayuyuko sa iyo. Sila nawang sumusumpa sa iyo ay susumpain din or sumpain din. Ngunit ang nagpapala sa iyo ay pagpapalain. So tandaan po natin, di ba, naalala nyo nung time na tinawag ng Panginoon si Abraham mula sa Haran, ang sabi ni Lord, pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang susumpa sa iyo. So makikita po natin, no, yung way ng blessing ni Isaac sa kanyang anak. Yun din yung naging way ng blessing ni Abraham na kumbaga po makikita natin dito ay
isa lang yung pinangkuhanan ng blessing at yun ay ang galing sa ating Panginoon. So sabi po sa verse 30, matapos igawat ni Isaac ang kanyang basbas, umalis si Jacob. Siya namang pagdating ni Esau na may dalang usa. Niluto niya ito na masarap at dinala sa ama. Sinabi niya, maupo kayo, ama, at kainin ninyo ang dala kong pagkain upang ako'y inyong mabasbasan. Ayan. Sino ka ba? Tanong ni Isaac. Si Esau po ang inyong panganay, tugon naman niya. Nanginginig ang buong katawan ni Isaac. Sabi niya, kung gayoy, sino ang naunang nagdala sa akin ng pagkain? Katatapos ko lang kumain ng ikay dumating. Binasbasan ko na siya at tataglayin niya iyon magpakailanman. Ayan, so makikita po natin, once na na-blessed na, once na naibigay na talaga yon, sealed na yon, hindi na talaga siya mababawi. Same din naman po talaga sa atin, mga Kristiyano, na once po talaga na tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, yung protection, yung pag-ibig, yung Holy Spirit po talaga ay magiging selyo natin sa Kanya at hindi na po yun mababawi or hindi na po niya yun aalisin. Kaya naman po sa verse 34, humagulgol nang iyak si Esau nang marinig ito at nagmamakaawa. Basbasan din po ninyo ako, ama. Ngunit sinabi ni Isaac, nilinlang ako ng iyong kapatid, kaya nakuha niya ang basbas ko para sa iyo. Nagsalita si Esau, 2 beses na niya akong dinaya, kaya pala Jacob ang kanyang pangalan. Kinuha na niya ang aking karapatan bilang panganay at ngayon inagaw niya pati ang basbas na ukol sa akin. Wala na ba kayong nalalabing basbas para sa akin? Wala na akong magagawa, anak, sagot ni Isaac. Siya'y Panginoon mo na ngayon. Sabi nga po, ginawa ko ng alipin niya ang kanyang mga kamag-anak. Ibinigay ko na sa kanya ang kasaganaan sa pagkain at inumin, kaya wala nang nalalabi para sa iyo. O diba ang saklap, no? Di ba pwedeng share? Di ba pwedeng hati? Di ba kung sa normal na tao? Sa verse 38 po, sinabi, ngunit patuloy na nagmamakaawa sa kanya ama si Esau. Talaga bang isa lamang or isa lang ang inyong basbas, ama? Basbasan na rin ninyo ako at patuloy siyang nanangis. Sinabi ni Isaac sa kanya, ang magiging tahanan mo'y malayo sa kasaganaan, pati hamog mula sa langit, ika'y pagkakaitan. Tabak mo ang iyong ikabubuhay, kapatid mo'y iyong paglilingkuran, upang kalaya ay iyong makamit, kailangang ikaw ay maghimagsik. Namuhi si Esau kay Jacob sapagkat ito ay ang binasbasan ng kanyang ama. Kaya't ganito ang nabuo sa kanyang isipan, pagkamatay ng aking ama at ito'y hindi na magtatagal, papatayin ko si Jacob. May nakapagsabi kay Rebecca tungkol sa balak ni Esau, kaya't pinagbigay alam niya agad ito kay Jacob. Sinabi niya, anak, binabalak ng iyong kapatid na patayin ka upang makapaghiganti siya. Makinig ka sa akin, anak. Umalis ka agad. Pumunta ka sa Haran at doon ka muna tumira sa aking kapatid na si Laban. Doon ka muna hanggang hindi humuhupa ang galit ng iyong kapatid. Malilimutan din niya ang ginawa mo sa kanya. Hayaan mo at babalitaan kita kung maaari ka nang bumalik. Masakit man sa loob ko ang malayo ka sa akin, lalong hindi ko matitiis ang kayo'y parehong mawala sa akin. Sa verse 46 po, sinabi ni Rebecca kay Isaac, hirap na ang loob ko sa mga dayuhang asawa ni Esau. Kapag hiteyaring tulad nila ang napangasawa ni Jacob, mabuti pang mamatay na ako. So pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. So alam niyo po, napakadami po ng mga bagay na dapat nating matutunan sa chapter na ito. At purihin ang Panginoon sapagkat naitala ito para sa atin, no? Para maging kalakasan at maging gabay nating mga mananampalataya. Makikita po natin sa ating nabasa sa chapter 27 na ito, yung 4 na karakter, si Isaac, si Rebecca, si Esau at saka si Jacob. Matututunan po natin sa buhay ni Isaac yung pagpili, no, sa batayan ng tao, pagpili base sa kanyang damdamin, no,
at ang kanyang at kung paano po naging malabo yung kanyang pisikal na paningin, ay ganun din naging kalabo ang kanyang espiritual na paningin. Kung saan nakita po natin na sa umpisa pa lang, alam ni Isaac na ang pinili ng Diyos ay si Jacob sa halip na si Esau. Nakita rin po natin yung pagsuway ni Esau, no, sa kalakaran, no, ng pagiging isang Israelita or pinili, lahing pinili, kung saan nag-asawa po siya ng mga iba't ibang lahi or iba't ibang babae, kung saan talaga po ay naging sanhi ng problema ni Isaac at saka ni Rebecca. Makikita rin po natin, no, kasi sa panahon ni Isaac, kapag po nagbe-bless ang mga magulang, supposedly dapat talaga siya mayroong witness, no, mayroong dapat nakakita. Subalit dito talaga sinisikreto ni Isaac kung paano niya i-bless si Esau, no. Kaya naman dito nakita natin na kinausap niya si Esau ng nag-iisa. Gayon din naman, nakita din natin na si Esau ay nakipag-agree, no, nakipagkasundo din sa kanyang ama na mangyari yung nais nito nang hindi nalalaman ng kanyang ina at ng kanyang kapatid, sapagkat alam din naman ni Esau na wala na rin siyang karapatan sa pagiging panganay. Dito po natin makikita na yung sumpa o pangako ay napakahalaga sa panahon ng ating mga ninuno. Kaya kapag sinabi mo yung isang bagay, talagang mangyayari po ito. Yan. So, dito po makikita din natin ang buhay ni Isaac bilang isang ama na o bilang isang lingkod na nagdidesisyon ng walang pagsangguni sa ating Panginoon, na hindi niya rin po kinonsider yung basihan or batayan ng Diyos pagdating po sa pagpili. Ano po? Kaya makikita po natin sa kabila po ng mga maling actions at maling pag-uugali ni Esau, ay nakita po natin na nagpapatuloy pa rin si Isaac sa sarili niyang kagustuhan. Yan. Hindi po ba meron ding pagkakahalintulad ang pag-uugali ni Isaac sa atin, no, na tayo ay bumabase sa ating nakikita at sa ating nararamdaman sa halip sa kung ano ang plano at pamantayan ng Diyos. Ayan. So makikita rin po natin sa buhay ni Rebecca, no? Si Rebecca naman po, although sa kanya direktang sinabi ng Panginoon ang katotohanan patungkol sa kanyang dalawang anak, no? Kung sino ang pinili ng Diyos, no? Makikita po natin na hindi nagtiwala si Rebecca sa paraan ng Diyos. Sa halip po ay gumawa din siya ng sariling niyang desisyon kung paano mangyayari ang kalooban o ang nais ng Diyos. Kung saan po makikita natin kasama din po, kagaya din po ni Isaac ay na nangyari or makikita natin na nakabase rin or pamantayan o pamamaraan. Alam naman po talaga natin na mula sa umpisa ay mayroon ng pinili ang Panginoon. Pero lagi po nating tatandaan na yung pagpili ng Panginoon ay hindi po base lang sa pamantayan na kagaya ng pamantayan ng tao, no? Hindi po siya yung ganon. Kasali po talaga makikita natin dito. Alam ni Lord yung puso ng tao, kaya nga ang sinasabi niya, kilala niya tayo, nandun pa lang tayo sa sinapupunan ng ating ina. Alam niya na yung magiging lakbayin ng ating kaisipan. Ayan, makikita po natin katulad po ni Rebecca, no? Tayong mga nanay, naniniwala talaga tayo na mother knows best, no? Subalit nakakalimutan natin minsan na yung paraan natin limitado kasi ang nakikita po natin is yung present lang, no? Hindi kagaya ng Panginoon na ang nakikita niya po hindi lang po yung sa pangkasalukuyan kundi maging sa hinaharap, no? Kaya kung yan ang nais ng Diyos, may kaparaanan ng Panginoon, hindi natin siya kailangang tulungan gawin
o maisakatuparan yung mga bagay na kanyang ipinlano na, lalo't higit kung makukompromiso po ang relasyon natin sa ating mga mahal sa buhay. Ayan po, kumbaga makikita natin dito na yung pamamaraan po ni Rebecca po ay, although ito po ang kalooban ng Diyos, pero yung pamamaraan po ay hindi po mabuti at hindi po kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya naman po, mapapansin natin, makikita natin ang naging consequences nito kay Rebecca is namatay siya na hindi niya kasama yung kanyang anak, no? Yung kanyang pinakamamahal na anak. At dahil po dun sa resulta ng kanyang ginawa ay nagkaroon ng matinding away ang magkapatid, to the point talagang nakita natin yung galit ni Esau, no, na hindi ganoon kadaling lumipas. Ayan, so makikita rin po natin ang buhay ni Esau, no, ang isang tao na parang walang paninindigan, kundi walang paninindigan sa kanyang mga salita, no? Kung tatandaan po natin, may pangako si Esau, ibinenta niya yung kanyang birthright or ang kanyang pagiging panganay sa isang bowl ng red bean soup. Yan. So, baka dito dahil sa pangyayaring yun, hindi niya bigyan ng halaga yung kanyang pagiging panganay. At dahil doon sa kanyang kalam ng sikmura, ay naibenta niya ng halagang isang mangkok na red bean soup, yung blessing na dapat sa kanya. Though, alam naman po talaga natin na mula sa umpisa ay mayroon ng pinili ang Panginoon. Pero lagi po natin tatandaan na yung pagpili ng Panginoon ay hindi po base lang sa pamantayan na kagaya ng pamantayan ng tao, no? Hindi po siya yung ganon. Kasali po talaga makikita natin dito. Alam ni Lord yung puso ng tao, kaya nga ang sinasabi niya, kilala niya tayo, nandun pa lang tayo sa sinapupunan ng ating ina. Alam niya na yung magiging lakbayin ng ating kaisipan. Ayan, kumbaga may mga tao na sinasabi nila na bakit parang unfair si Lord, bakit may pinipili siya, kagaya dyan kay Jacob, bakit pinipili niya si Jacob, samantalang ganito naman din si Jacob, di ba, parang ganon. So, makikita po natin na mali pong pananaw yun. Sa halip, lagi natin pagkatiwalaan na ang Panginoon, pag namili po siya, hindi po yan kagaya ng pagpili ng tao, no? Kataon lang na Panginoon, batid niya po kung anong laman ng puso at isip natin. Sabi nga ng Bible, even yung hibla ng ating buhok ay alam niya kung ilan, no? So, dito po makikita natin na ang Panginoon ay just, no? Siya ay makatarungan. Mapapansin din po natin, no, yung sa attitude naman po ni Jacob, no? Siya ay taong mapanlinlang, sabi nga, siya ay mandaraya, no? And makikita din natin yung pagiging sinungaling, no? Kasama talaga siya, no? Kapag ikaw nagsisinungaling, nandyan din yung pandaraya, nandyan din yung panlilinlang, kasama po. So, dito talaga mapapatunayan talaga natin yung kasalanan pag hindi tayo naging maingat. Talagang nanganganak talaga siya. So, dito po makikita natin na although siya ang pinili ng Panginoon, pero yung kaparaanan kung paano mo kukunin yung posisyon na yon ay hindi tama. Kaya kumbaga dyan na natin makikita naman yung buhay ni David. Kung saan si David, kahit siya ay inanoint na as a king, naghintay po siya sa paraan at sa panahong ibibigay at itatakda ng Diyos. So dito naman makikita talaga natin na sa kanilang apat po ay talagang kumbaga ito yung masasabi mo, parang grabe yung family nila, no? Parang hindi sila nagtitiwala sa isa't isa. Kasi kung sa tutuusin, nakita din natin, no? For sure, kasi nga yung panginginig ni Isaac na malaman niya na mali yung kanyang binasbasan, no? Dito, for sure, naisip niya na mali din yung ginawa niyang pagsikreto sa pagbigay ng blessing kay Esau. Kasi nga po, kung siya ay gumawa ng sa tamang paraan, hindi po sana siya malilinlang at hindi rin mangyayari ang lahat ng ito. Pero, sabi nga natin, all things work together for the good of those who love the Lord, those who are called according to His purpose. So,
talagang makikita natin, minsan napapahintulutan yung mga ganitong bagay kasi nga po, ang result nito is still doon yon sa kaparaan ay sa layunin at sa nais ng Panginoon. Yun nga lang po, syempre, dahil mali yung pamamaraan natin at hindi tayo nagtiwala sa pamamaraan ng Diyos, mayroong mga consequences. Yan. So, makita natin, nagkawatak-watak ang magkapatid, no? Nawala si Jacob. And at the same time, makikita din natin na, sabi ko nga po sa mga naunang mga verses na namatay si Rebecca na hindi niya kapiling yung pinakamamahal niyang anak. So, yun po, makikita natin yung mali nating desisyon, mali nating pamamaraan, ay talagang may consequences. So, ano man yung sitwasyon natin sa buhay natin, dapat po buong puso nating ipagkatiwala sa ating Panginoon, no? Yung kaparaanan, kung paano yun mangyayari, at yung resulta nun, lagi po nating ipagkatiwala sa ating Panginoon. Sapagkat ang ating Diyos ay sovereign God, He is the all-knowing God, He is a God of mercy, no? A God of love, at talaga po na never siyang magkamali at never siyang magkakamali. Kaya naman po, sa ating bawat hakbangin, no, sa ating bawat desisyon, isama natin si Lord. No, hayaan natin siyang mag-drive sa ating puso, sa ating kaisipan upang makarating tayo, no, dun sa layunin ng Panginoon ng merong kapayapaan at mayakap natin yung tagumpay. Tagumpay na alam natin ayon sa layunin ng Diyos. Kaya muli po, maraming salamat at God bless us all. Sana po may natutunan tayo at nawa ang ating mga natutunan ay salihan ng ating Panginoon sa ating puso. Glory be to our God, Father, the Son, and the Holy Spirit.